Opo mo diha. Opo, blessings. Thank you, Lord. No, so opo. Opo. Thank you, Lord. No, so mas marami. Mas marami ngayon. 1,000 plus kilos. Baka abot ng 1,500. Abot 1,500 ding. Abot siguro eh. Tagka naman eh. No? So tapos practical tips dito sa upo, paano magparami ng bunga, no? No, again yung upo guys, may edad siya na lalo pag mainit yung tempo, tapos dito na area kasi medyo lime. So may chance na ayan, wala nang bunga dyan. Ano lang to guys, 600 ka puno, no? Ayan, upo na dyan. So dito, ganito yan sa upo. Pag sa akin kasi dito nung mainit, humina yung pagsanga niya, no? Wala nang bunga dito guys. Mga bunga nalalagas, no? Kasi lime to dito, baka madali madry, no? So ginawa ko kasi mahina yung pagtalbos niya, so hindi ko muna pinabunga. Hindi natin pinroning, hinayaan natin yung sanga nagagalaw muna, no? Ayan o. Walang bunga. Dito, ayan, pinagalaw na natin yung mga talbos, hindi natin pinroning. Kasi ganito kasi yan, di ba? Yung pruning natin dito, yung pruning matters talaga dito sa upo. Kung gusto mong magparami ng bunga, dapat mag-pruning ka. No? So dito sa atin, again, yung 2-3 pruning. Ginawa ko, kasi humina yung pag-arangkada ng talbos. Kasi mainit. No? So since naulanan, so ito na, gumagalaw na naman yung talbos. So ginawa ko, ngayon ang gagawin ko ay pahabain ko muna. Hahayaan ko munang, kasi yung pruning natin ay tigdadalawa lang pag bunga yung magkasunod, di ba? So dapat supposedly ang gagawin natin yan, pruna. Dalawang dahon lang kasi dalawang bunga yung magkasunod. Prona. So sa atin, hinahayaan natin. So doon tayo mag-prone habang hahaba siya, no? So dito may mga bago ng talbos na lumabas, no? So again yung pagbunga dito yung mga nauna. So ganito pala, ito yung mangyayari sa upo. Actually the same lang din ng white squash yung management natin. Ang gagawin ko sa white squash, the same dito. Paghihina yung talbos niya, magantay ako ng talbos, di ko muna i-prune, no? So makikita nyo dito, ano lang to, yung pruning natin, ilang leaves, no? So tigtatatlo, no? 1, ito yung isa, 1, 2, 3. So yan yung first nating pruning. Tapos nang nagsanga, no? So dalawa na yung itira. So since humina yung talbos, so ngayon itong mga talbos niya, mga bago, hindi na natin pinutol. Hindi na tayo nag-3 to 3. So pinalagan natin muna. Bahala na pag malagas yung bunga or may tutuloy. Basta sa atin is doon tayo sa next na sanga na magpabunga, no? So in short, mangyari nito ay posible kumunti muna yung harvest, no? Yan yung nakikita nating instances, no? Lalo ito yung mga pinahaba natin, chances niyan malalagas. Kasi nga pruning matters dito. Pruning talaga. Nasa dito sa mga nauna. So yan yung ginagawa natin. Dito sa ano lang gap dito,
Ilang days lang. Pero may significance siya kasi nga dito sa upo, edad. Yung edad niya ay may significant difference, no? Maski ano lang gap dito, 5 days man siguro, no? So dito, again yung sitaw, harvest tayo today. Marami pang bunga yan. Di man gaano karami. At least meron pa, no? So dito sa upo dito, okay pa to dito. Marami pang nangulumbitay. Kasi ito yung late. So ganyan siya. So yung first bulk niya, yung mga first sanga niya, no? Doon. Then next naman, that's yung peak, first peak niya, no? Sitaw natin na mayroon pa. May na-harvest ako. Mag-harvest pa kami sa sitaw. Yan, sitaw na naman. Isa lang magsulod yun doon. No? So dito, ginawa natin, hinayaan natin sa ito. Medyo makapal-kapal, no? Na yung dahon. So saka na tayo nito ayan, mahaba yung sanga niya. No? Pinahaba natin. Tapos prone, doon naman tayo sa next sanga niya. Magpabunga. No? So dito pruning matters. Paano magparami ng bunga? Dapat mag-pruning ka dito sa upo. No, again sitaw natin, nag-relax, pero next week nito, dadami ulit to kasi marami ng bulaklak. Maraming toy-toy. No? So, marami nagsilabasan. Kasi nga nag-relax siya dahil sa init. Tapos ngayon ay naulanan. So nagsilabasan yung mga bulaklak sa mga tugkay niya. No? So okay lang ba yung sitaw at upo sabay-sabay? Again, walang issue. No? So dito sa upo yung nauna. Dito may mga talbos bago. Dati humina. No? Doon naman tayo sa mga next sanga niya. Doon na naman natin i-apply yung pruning natin na 2-3-2-3. So for now, pinahaba muna kasi humina yung talbos. Pag puputulin mo, mahirap na, no? So in short, pwede mo ipa-relax, wag ka munang magbunga ng marami, no? Yung talbos niya ay patuloyin mo. So may tutuloy mong bunga, that's good, no? Pero again, pag dito kasi sa ganito, sa upo, sa white squash or katabayag dito sa amin, pag pinahaba mo ng, yan yung characteristics ni upo, ni white squash, no? Pag pinahaba mo yung sanga niya, chances lalo pag 5-6 na mga bunga yung makikita mo, no? Like ganito, pinahaba na natin to, no? May mga bunga, ayan, dito bunga, dito bunga, dito bunga, dito bunga, dan bunga, dan bulaklak, pang-5 na yung bulaklak, no? Kung hahayaan mo yan siya, di mo yan i-top prone, di mo yan puputulin yan sa dulo, chances niya out of 4, swerte na kung may isang tutuloy na bunga. Yan yung significance sa pruning, no? So yan yung mangyari pag hindi mo i-prune. So in short, dito sa upo, sa white squash, pruning matters talaga. So sa atin, kasi ang mangyari ay doon natin sa yun bang, kasi humina yung talbos kasi grabe yung bunga niya. So yan yung ginagawa natin, no? Tapos again sitaw, kumbati pa rin, meron pa. Maski ganyan yan, huwag niyong intindihin yung mukhang yan, no? So dito mas marami pang sitaw. Actually mas walang issue yung sitaw talaga. Yan, sitaw. Hinog sa balatong dong, ihulog lang. No? So tapos upo. So sitaw po. So rumble. No? So in short,
Based sa harvest natin, for now, yan muna yung pinakarami siguro so far. Again, pag dito sa upo yung nakikita ko, unlike sa white squash or sa tabayag na maraming sanga, kasi iba to kasi yung white squash pinagapang sa lupa. Yung puno niya kasi lalabas dito. Lalabas ng ugat dito. Wala silang chance na makalabas yung ugat nila. Sisip-sip. So, ganon. So, mas mainam yung dun sa lupa. No? Kasi dito yung source ng supply sa pagkain ni Opo is yung galing lang sa puno. No? So, kaya yung ano natin, pakain ay ano rin, may significant. No, yung paano mo siya i-manage. So dito again, tubig yung marami, konting abono, no? So ito mga malalagas, normal lang talaga to dito sa Opo. Lalo pag madalas yung ulan, no? So madalas yung ulan sa area, ayan. Pero again, kaya pa natin maparami pa, no? Yung harvest natin today na based sa kanyang pinakarami. So yan pa. Yan muna. 1,000 plus. Baka makakakuha ng 1,500. So last 800 plus. Thanks God yung presyo tag 17. It's na yung presyo ganun. Tapos yung sitaw, maintain yung price. Nakalansang, nakapako. 45. No? So in short, yung relay cropping, crop raising, sitaw, at saka Opo ay walang issue. Okay lang talaga. No? Yun lang, again, pruning matters dito. Paano magparami ng bunga sa Opo. Importante yung pruning. Of course, may edad. Kung yun bang, dito sa Opo, yung nakikita ko, yung first bulk niya is yung first bunga ng mga first sanga. No? So, marami to guys. The next bulk niya is based na rin kung gagalaw ba yung talbos o hindi. Sa atin, pinagalaw natin. Of course, expected. Pumunti muna. Pero may times pa na may chance pa pwede pa natin mas maparami pa. No? So not bad. First time nating mag-upo. Of course, yung principle natin na ginagamit dito ay the same sa pag-manage natin sa white squash. So in short, yung experience natin sa white squash, kasi same family sila. Yan ang yung in-apply natin dito. Paano magparami sa upo. No? No, so yun lang. Maraming salamat. Ito pa rin si Jupilo Farmer, anak ni Matoy, ang farmer nga gwapos. So dito, may kahibalo. Apan ay saba kay mang-harvest ako. Daghang salamat. And God bless. Harvest pa ako ng sitaw, guys. So sila nag-harvest ng sitaw. Si Magic Inting lang isa dito. No, so may inhanda kami dito 15 bucks. Baka mapuno. No? God bless everyone. Thank you, Lord.